The president is an inutil. Inutil. Inutil, sabi nga sa English, no? Presidency. Ang Wala nang presidente Bisaya, ay inutil. Wala nang naniniwala eh. Doon po sa naging pahayag po ng Malacanang dito na nagkaroon ng pag-question dito kay Congressman Leviste po. Ano Anong sabi ni Blair Castro? Hearsay! Fake news! po masasabi nyo rito? Kasi nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng As usual, yan ang sagot. tulong mula sa mga Pilipino. O heto, nagbigay ng impormasyon. Manong Jay? Kahit sino daw, sabi ni Bangag dati mga kababayan, kahit sino, pwedeng lumapit sa ICI at imbestigahan ang kung sino ang dapat imbestigahan. Mayroong lumapit mga kababayan na gustong pa-imbestigahan si Lisa Araneta. Sabi ni Claire Castro, mga destabilizer kayo! Tapos andito na, kung resista na mga kababayan. Hearsay yan! Ano ba talaga, ngag? Ang tawag dyan, natataranta. Tataranta. Natataranta dahil sumasabog eh. So, ang tingin ko rito, they are trying to, anong pangalan to, downplay, no? Downplay. Itong mga, hindi naman actually expose, kundi ang paglalahad ng mga official documents sa publiko ni kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. So, dahil sumasabog ito sa mukha ng mga opisyal ng executive branch, more particularly the Department of Public Works and Highways, and titandaan natin, lahat itong mga allocables na ito and program funds ay nailalabas lamang sa iisang pirma, at yan ay pirma ng Pangulo ng Republika. Oo nga, no? Oo. Kahit pa, sabihin natin mga kababayan na may mga pinalusot ang mga buhayang kongresista na ayaw ng presidente na hindi niya nabasa mga kababayan, pwede hindi niya i-release yan dahil hawak niya ang DBM, which is Amina Pangandaman. Nasaan na si Amina Pangandaman? Missing na naman mga kababayan. It cannot be farm out, it cannot be paid, it cannot be withdrawn unless the president signs the papers, no? Approves the release of the funds under this particular program. Anong pangalan nito, Admar? Opo, kasi So, ang punto rin kasi ni... Ang ginagawa ng Malacanang ngayon dahil sa, teka muna, baka sumabog teka dito, muna. no? Sa mukha ng palasyo, pilit ilang dina-downplay kung hindi man pinapatay. So, nasaan na ngayon dito yung transparency na bukang bibig po nila? Wala, budol. Ano lang yun, panabi lang yun. Parang si ano lang yan eh, parang si former Speaker Martin Romualdez. Pag sinasabi ni Romualdez noon, abay, malinis ako. Di ba? Ano yun ang palagi sinasabi? Siya lang din ang sabi. Anong tawag ito? Ulitin ko, sabi niya, malinis ang aking konsensya. Pero the truth of the matter is, hindi siya malinis. Opo. Nakikita nyo na po, Mangnong Jay, na kung totohanan talaga ng kasalukuyang gobyerno, itong paglaban ng korupsyon, itong mga pagsisiwalat or itong mga pahayag po ni Congressman Leviste, makakabawi ito sa -3 na rating ng Pangulo? -3. Wawang bangag. -3 overall, pero may mga -37 pa, no? Sa tingin natin mga kababayan, ano pa yan eh? Bias pa nga yan eh. Hawak pa nilang gobyerno. Mayroon pa yung mga padulas mga kababayan sa media. Wala na eh. The president is an inutil. Inutil. Inutil, sabi nga sa English, no? Presidency. Ang Wala presidente nang ay Bisaya, inutil. Wala nang naniniwala eh. Paano ka man maniniwala? Kung pakinggan mo yung, kaya nga panawagan ko isang araw, they should stop this slogan na malinis sila. Kapareho ngayon, ano sabi ni Executive Secretary, Obo. yung mister ni Vilma Santos, no? Si pangalan nun, Ralph. Rectum. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan, Admar. Maibalik. Ngayon, paano? So,
Tapos deny nila mga kababayan na hindi daw totoo yung survey na mababa na ang trust rating. Kung hindi kayo naniniwala na mababa ang trust rating, bakit yung ibabalik ang tiwala? Meaning, nawala na talaga. Anong magagawa yan? Magagawa mo yan, siyempre, kung isasauli yung mali-malitang, anong pangalan to, trilyones, na pera ng Trilyones. taong bayan, na base pa yan, sa sinumpaan sa salaysay, kung maalala mo, si Master Sergeant Orly Gutesa, at yung several public internet pronouncement of the former Appropriations Committee Chair, Elizalde Co, no? Ngayon, kung gagawin nila, mababalik nila at wag nilang antayin na sumunod yung gobyerno na i-demonetize yung 1,500 pesos na panukala ni Senator, anong pangalan? Very brilliant idea ni Senator Robin Hood Padilla. Talagang hindi nila magagamit na yan. Mapipilitan sila ngayong kasi hindi mo pwede papalitan sa bangko yung mali-mali at gano'n. Malalaman at malalaman sino may hawak ng perang yan. No? Opo. That's why we need to congratulate Senator Padilla for bringing out the idea. Yung naliliitan sa kakayanan ni Senator Padilla, ngayon lumalabas. It is so brilliant. Katulad ng nangyari, naalala mo nung, ewan ko, bata ka pa siguro noon, Admar, no? Nung lumipad papuntang Hawaii si Ferdinand Marcos Sr. kasama si Bonget, no? Yung Si pamilya. Bongbongag. Bongag. Dala-dala mali-malit ang pera na may bagong lipunan, di ba? So, ang ginawa noon ng Cory administration, nung nabubuhay pa si former Executive Secretary Joker Arroyo, at saka yung mga advisor ni Tita Cory noon, talagang pinili Korekong.com. nila na sa central bank na i-demonetize yung lahat ng pera na may bagong lipunan. So, ang nangyari no, Na lang, palitan na lang mga kababayan ang yung bagong pera. dahil yung mga magnanakaw ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr., hindi nila mailabas dahil mahalata silang magnanakaw na sayang yung pera hindi nila nagamit. Ganun ang idea na pinresent ni Senator Robin Padilla. Opo. One way of checking itong maleta sa basura o basura ng maleta, whatever you call it, o yung kanilang ninakaw, no? Gawin yun kaagad sa lalong madaling panahon. Pero Lalong sa tingin madahing niyo po, panahon. uusad yung panukala ni Senador Robin Hood Padilla. Ito nga Hindi. Hindi yan nausad. ang listahan, parang pigil nga sa pagpapalabas yung gobyerno natin. Ako hindi ko kayang arukin kung ano nasa kalooban ng monetary board, no? Because these are people who have fixed tenure. So, independent niya, parang Supreme Court yan, parang COA yan, parang COMELEC yan, no? Constitutional body yung iba. Ito naman, monetary board, under the law, parang civil service, meron silang fixed term. Now, if they deem it proper for the good of the nation, especially ngayon na bumubulusok ang value ng piso, I cannot second guess, no? Kung ano ang maaari lang isipin because tandaan natin, Pilipino at ang Pilipino ay marangal. Alay natin, bukas makalawa, biglang maisip ng monetary board members na para maging Happy New Year, talagang bagong taon, bagong sistema, bagong pera, no? Opo. Meron pong recent post, mga 6 hours ago ata ito na post Sino? ni Congressman Leviste. Leviste na magpi-privilege speech siya kung papayagan. Yes. Kasi una niyang sinabi sa kanyang mga panayam, Wala na mga kababayan. Kita niyo itong mga gunggong mga kababayan. Nag-adjourn na! Nag-adjourn and then ang tagal mga kababayan ng balik sa trabaho, mga kongresistang mga buhaya. January 26. Kaya nagkukulang kayo ng panahon mga gunggong na mga buhaya. Ang dami nyo bakasyon. Halos isang buwan mga kababayan ang bakasyon. na pinipigilan daw siya ng mga kasamahan niya sa Kongreso na isiwalat ito lalo na sa pamamagitan ng privilege speech. Anong masasabi niyo po dito, Manong Jay? Sinasabi pa, kung papayagan siya, bakit hindi payagan na meron din siyang kinakatawan? Meron din siyang karapatan siguro magsalita gaya ng yung iba pang mga kongresista. Correct. Diyan masusubok ngayon kung totoong malinis o matanong tao si Speaker Boji D, no?
Bunjing nan eh. Kasi ako, matagal kong kasama sa templo, sa Taoist Temple, itong si Speaker Boji D, no? Siguro mga 20 years. I find him to be a decent man, no? Ngayon, masusubok wala natin yan kung pera na. no? Kung meron mang special session because Pagdating of sa the pera mga kababayan, oo, kahit banal. pass of the ratification of the BICAM report, no? Or kung kailan man mangyayari yan. Kasi anong tawag nito? With negative 3 na anong pangalan Negative nito? Trust rating o pagtitiwala. Ay, nako. Nakakatawa ito, negative 3 mga kababayan, no? With negative 3. Nawala na ng pagtitiwala ang tao sa executive branch of government headed by the president. I would find it unusual kasi maniniwala na talaga ang taong bayan yan na kaya siya pipigilan dahil doon sa 151 million na inaalok sa bawat kongresista, no? Ngayon, yan, magkakabistuhan na ngayon, no? Because kung hindi man siya payagan dyan, there is a way for Congressman Leviste para isa publiko ito. Magpatawag siya ng press conference. Lahat ng, anong pangalan nito? Bloggers at saka yung mga independent media, no, mainstream media, dumalo at i-air ito, dahil pa yung nag-privilege speech sa Kongreso. Kaya walang choice ang Kongreso but to allow him Because if they do not allow him to speak Wala na. Hindi na inalaw nga. as a solon, no? Bilang mambabatas, then mas malaking perwisyo kapag ka nagpatawag ng isang malawakang press conference and about 100 bloggers will be there. Sa panahon ngayon, ang tao mas nakatutok sa mga vloggers kaysa sa mainstream media. Wala nang tiwala sa mainstream Admar. Opo. Dito tayo sa allocables or bilang pagiging proponent. Bakit po kaya hindi sila proud, Manong Jay? Hindi naman po, sabi naman po ni Sekreto kasi magnanakaw mga kababayan Ayaw nilang ilabas mga kababayan na sila ang proponent dahil kapag malalaman na ghost project, mabibisto sila. Gusto nila isekreto yan. Congressman Levis. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay naging proponent dyan. Meron na agad na tiwali. Ikaw lang ang parang nag-request ng ganyang podo. Maliban na lang talaga kung nakinabang ka. No? Bakit hindi kaya sila proud na marami silang mga proyekto na may implement sa kanila pong distrito? Kagaya po ng pagiging proud nila pag nagbalandra po sila ng mga tarpaulins nila na through the efforts of Kong, ganito, ganyan, Manong Jay. Kasi, hindi malinis ang konsensya, Admar. Kasi kung, halimbawa, katulad ni Risa Ontiveros, no? Yung senador na mahilig maglabas ng mga peking witness, no? Peking duck. Dinideny pa niya, meron niya. Wala namang masama kasi trabaho talaga ng mambabata dyan. Pagka yung sinusuri yung budget at merong dami, ikaw ay kinatawan ng mamamayan, no? Maraming lumalapit sa iyo, maraming nahiling ng tulong. Siyempre, gagawan mo ng paraan yan sa legal na paraan by making sure na, Senado, Cabinet Secretary at kay mga Sub-Secretary, Assistant, USEC, tingnan nyo nga kung saan po pwede itong ilagay nyo, i-program ninyo nang sa ganun ay magkaroon ng tulay doon sa munisipyong ganito. Walang masama roon. Nagiging masama siya sapagkat yung nagkaroon ng anong tawag niyan, sistema, ang mga politiko na kapag silang sponsor, sinasabihan ni PWH, make sure nandyan yung project na yan, dinadagdagan nila ng make sure contractor ko ang gagawa niyan. Kaya nagkakaroon ng problema, Admar. Kaya nababagabag yung konsensya nila. Pero kung totoo lang, na talagang pagtulong lang ang gagawin, walang masama. Diyan sa, anong pangalan nito, identifying priority projects for their localities, no? In the case of the congressman, their district, in the case of the senator, for their national constituency. It only becomes bad because they make it Bad. by receiving anong tawag nito? Commission. Their LSMPI. Alam mo ba kung ano yung LSMPI? Ano yan, Manong Jay? Admar? Ano yun?
Alam mo kung ano yung, yan ang talagang, yan ang kasabihan dyan sa DPWH. LSMPI ng mambabatas LSMPI. o ng cabinet secretary. Lagay sa mga putang ina. Yan. Lagay Ano, Ayan, yan. sa- Jay. Manong Jay. Nakalive tayo. Manong Jay, dito na lang, bilang panghuli. Sa Lagay sa mga pinag-uusapan po, view na yan. 2024-2025 budget, manumalya, no? Ang daming kontrobersya, issue ng korupsyon. Pero sa gitna nito, marami pa rin po ang sinusubukan maghugas ng kanilang mga kamay. Ala Poncio Pilato po na di sila involved, na dumaan sa tamang pagsusuri sa bawat budget, o kumbaga wala na silang pananagutan dito kasi taga-ano lang naman kami yung sa implementation naman dyan. Pero sa tingin mo, maniniwala pa ba ang taong bayan kung same pa rin, gagamitin pa rin nila ang ganitong klase ng pagrarason o palusot dito naman sa 2026 budget na inaprobahan nila? Kumbaga parang alam na nila, na alam ng taong bayan na marami ng mga anomalyang nangyayari sa previous na mga budget, tapos aaprobahan nila, tapos malalaman na naman na meron na namang issue po ng korupsyon. Maniniwala pa ba ang tambay sa tingin nyo po dito sa kanilang maaring ulitin ng mga palusot? Ulitin na naman ang mga palusot. Sutal, nabanggit mo yung 2024-2025 national budget. Ako alam ko, 4 lang ang walang allocable doon. No? Sa 300 mahigit na congressman, 4 na congressman lang ang walang allocable noong 2025 budget. Si Pulong Duterte, yung congressman na Ungab ng District 3, sino pa ba yung dalawa? Teka muna, medyo mahina na yata aking memory. Basta 4 lang. Si Congressman Pantaleon, former Speaker Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, at isa pa, no? Ng Zamboanga, kung di ako nagkakamali, taga Zamboanga, yung walang allocable doon sa 2025. Ngayon, whether they will repeat that, ngayon nga mabuti, lumalabas yung mga kwento ahead of time eh. Kasi kaya nabisto yan, sapagkat mismo si Congressman Libiste ang nagsabi, kumbaga, isisiper lang niya yung kanyang bibig, meron siya lang, merong ino-offer sa kanya 151 million. Grabe. Hindi yan, ewan ko kung paano lang ginagawa yan, but they have been doing that, no? Nagmula ng impeachment ni Vice President Sara, may mga kwento na 150 million. Ngayon, medyo dinagdagan ng piso, 151 million, para tiyakin na papasa Silence lang. 2026 national budget. Umasa na. Puspos na naman ng katiwalian sapagkat wala pong pinagbago ito doon sa nakaraang taon na may mga singit na unprogrammed appropriations at saka allocables, no? Itong allocables, dalawang klase yan. Isang identified project at isang inia-alok, no? Literally, inaalok na pagkakakitaan ng mga ayaw mo kasi akong magmura ngayong umaga at mare, hindi ko na lang sasabihin mga putang ina nila, no? Kasi bawal yun. Sinabi mo na eh. Oo, bawal yun. Opo. Basta, ang atin na lang, dahil Pasko pa ngayon, panahon pa ng paggunita sa pagsilang ng Tapos na. Pong Jesus, no? Sana magkaroon na, no? Ako naman ayaw kong tawag nito, prejudge ng grabe itong mga mababatas. May time pa sila na magbago ng landas. Ay, no? nako. Wala na mga kababayan, kagaya ni Akop, wala na. Kung sa tingin nila, tama na, galit na ang tao dahil malinaw ang sinasabi ng tao. Wala na kaming tiwala sa gobyerno. At ang panawagan nga ngayon, i-abolish na yung Kongreso. Di ba? No, kasi malinaw na kasama halos lahat sa nakawan, no? Ng executive at saka ng legislative. Talaga? Itong nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, I just hope and pray that malamdagan sila ba ni ining mga panahon na aron ikaplagan nila ang kalinaw sa ilahang pangunahuna, inguman sa ilahang pamilya, no? Admar. Opo. Sir Jay, naku, wala tayong oras sa tayo. Wala lang oras. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.